Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan. Sa gitna ng payapang kabundukan at baybayin ng Cagayan, habang abala sa araw-araw ang ating mga kababayan sa pangingisda, pagsasaka at simpleng pamumuhay, isang mahalagang aktibidad ang tahimik ngunit malakas ang mensahe. Ang Balikatan Exercises ng Pilipinas at Estados Unidos, isa sa pinakamalalaking pagsasanay militar sa kasaysayan ng ating bansa. At ngayong taon, hindi na ito karaniwang training lang. Dahil sa patuloy na panggigipit ng mga banyagang barko sa ating karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, ang temang dala ng Balikatan ngayon ay malinaw, pagpigil sa tangkang pananakop mula sa dagat. Samantala, tuloy-tuloy ang Balikatan 2025 kung saan nagsagawa ng counter-landing live fire exercises ang mga tropa ng Pilipinas at Amerika. Ang detalye sa ulat ni Patrick De Jesus. Umalingaw-ngaw sa Apari, Cagayan ang iba't ibang kagamitan na pinaputok ng mga tropang Pilipino at Amerikano. Una rito ang 105mm howitzer ng Philippine Army. Pinuntirya ang mga target na nasa karagatan sa layong 8 kilometro. Umasinta rin ang 155mm Atmos howitzers ng Army, katuwang ang howitzers ng US Army. Nagbigay naman ng close air support ang F-16 at F-18 fighter jets ng Amerika. Pati na ang kanilang Apache attack helicopters. Nagpamalas din ng lakas ang mga pinakawala na Javelin missiles ng US Marines. Habang sunod-sunod naman na pinaputok ang light armored vehicles ng Philippine Marines at Philippine Army, kabilang na ang pinakabagong Sabra light tanks. Tinarget naman ng smart shooters ng Philippine Air Force ang mga drone na lumapit sa baybayin. Panghuli ang pagpapaputok ng iba pang armas at machine gun sa mga natitirang target. Ang mga senaryo ngayon ay bahagi ng counter-landing live fire exercises ng nagpapatuloy ng Balikatan 2025. Dito ay sinanay ang pagpigil sa mga pag-atake at aktibidad ng mananakop mula sa dagat upang hindi makarating ang mga ito sa lupa. The enemy that we are fighting against here is an amphibious force coming from surface ships deploying an amphibious force whose intent is to establish a foothold on the beaches with an intent to move inland once that mission has been accomplished. In each phase of the operation, the intent really is to regain the initiative and either send the enemy back to sea or defeat them on land. I think our use of combined arms was a demonstration of joint and combined lethality. Great opportunity for us to work together, continue to improve as a team. Nagbigay ng notice to airmen at mariners isang buwan bago ang pagsasanay para sa kaligtasan ng mga sibilyan. Pero may na-detect na aircraft kanina. Hindi tinukoy ng AFP kung ano ito. Hindi naman ito nakaantala sa pagsasanay na naging matagumpay at gumamit pa ng moving targets sa unang pagkakataon. This thing is normal. It has happened before. It is a contingency that we have rehearsed and we have practiced. Ayaw naman ng bigyang pansin ng AFP ang magiging komento ng China na ilang beses nang umalma sa Balikatan exercises, pati na sa deployment ng iba't ibang missile system kung saan ilan dito ay nasa Hilagang Luzon. China is free to think whatever it wants, but we are exercising our rehearsal for a ground defense. Nothing more has to be interpreted from the exercise that we just conducted. Sa Lunes naman ay isasagawa ang maritime strike exercise sa Zambales bago ang pagtatapos ng Balikatan sa susunod na linggo. Isipin nyo, ang mga sundalo natin, kasamang nagsasanay ang mga pwersang Amerikano, ay gumagawa ng amphibious landing drills, coastal defense simulations at live fire exercises. Hindi ito para magpakitang gilas, hindi ito para manakot, ito ay para ihanda ang Pilipinas sa pinakamasasamang maaaring mangyari. Bakit? Dahil hindi ito pananakot, ito ay pagpapaalala sa mundo at sa mga nais umangkin ng hindi kanila. Ang Pilipinas ay hindi basta-basta. May kakampi tayo, may paninindigan tayo, at higit sa lahat, may kakayahan tayong ipaglaban ang ating karapatan. At kung tanong mo,
Bakit sa Cagayan? Simple lang. Ang Cagayan ay may napakahalagang lokasyon. Matatagpuan ito sa hilagang bahagi ng bansa, malapit sa Taiwan Strait, isa sa mga pinakasensitibong lugar sa rehiyon. Kung sakaling magkaroon ng tensyon o digmaan sa pagitan ng Taiwan at China, malamang ay maaapektuhan tayo. May nagsasabi, bakit pa tayo sumasama sa ganyang military exercise? Hindi ba't parang ginagawang base militar ang bansa natin? Ang tanong ko, kung hindi tayo makikipagtulungan sa mga kakampi natin, saan tayo lalapit? Sa bansang patuloy tayong inaangkin, sa mga barkong humaharang sa ating kababayan sa Baho de Masinloc? Hindi po ito pagpapakatuta. Ito po ay pagpapakatino. Ilang beses na tayong sinubok. Ipinakita na sa atin kung paano binabaliwala ang ating mga mangingisda, kung paano binubulabog ang ating karagatan, at kung paanong tinatanggalan tayo ng dignidad sa sarili nating teritoryo. Kaya't ang pagsasanay na ito ay hindi lang para sa mga sundalo, ito ay laban nating lahat. Laban ito ng mga mangingisdang Pilipino na gusto lang mamuhay ng marangal. Laban ito ng mga kabataan na nangangarap ng mapayapang kinabukasan. Laban ito ng bawat Pilipino na nagsasabing, sapat na ang pananahimik, panahon na para tumindig. Pero syempre, habang pinalalakas natin ang ating depensa, hindi natin dapat kalimutan ang diplomasya. Hindi tayo dapat umaasa lang sa armas. Ang tunay na kapayapaan ay bunga rin ng matalinong pakikipag-usap, ng respeto sa batas, at ng paggalang sa soberanya ng lahat. Ang balikatan ay isang hakbang. Hindi ito ang buong sagot, pero mas mabuti na ang may hakbang kaysa sa wala. Kung gusto natin ng mapayapang kinabukasan, kailangan natin itong paghandaan. Kung gusto natin ng respeto mula sa ibang bansa, kailangan natin itong patunayan, hindi sa pamamagitan ng yabang, kundi sa pamamagitan ng disiplina, kahandaan at pagkakaisa. Ipinagpatuloy sa probinsya ng Lawag, Ilocos Norte ang balikatan exercises ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo kung saan nagpamalas ng lakas ang kanilang mga armas sa isang counter-landing exercise. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Live, Patrick! Dayan, 200 Pilipino at Amerikanong sundalo ang lumahok sa counter-landing live-fire exercise ng balikatan ngayong araw dito sa Lawag, Ilocos Norte. Ang senaryo, pigilan ang aktibidad ng pananakop sa tulong ng malalakas na armas. Gamit ang 105mm at 155mm Atmos howitzer ng Pilipinas, isinagawa ngayong Lunes sa Sand Dunes, Lawag, Ilocos Norte ang counter-landing live-fire exercise na bahagi ng pagpapatuloy ng Balikatan 2024. Nagpamalas din ng lakas ang mga armas ng Amerika, kabilang ang kanilang sariling 155mm howitzers, Javelin missile system, multi-role anti-armor, anti-personnel weapon system, at machine guns. Pinagtulungang puntiryahin ng mga ito ang floating targets sa karagatan na umaktong mga amphibious assault vehicle. Ang senaryo, pigilan ang mga pag-atake at aktibidad ng pananakop mula sa dagat bago makarating ang mga ito sa lupa. What happened this morning was the counter-landing exercise. It's a defense operations practically, and the fires that we from the surface to the sea, the artillery fires, that's particularly to defend from forces coming from the outside landing to our land, coming from the shores to land. Sa gitna ng mainit na panahon at matinding sikat ng araw, ginawa ang counter-landing exercise ng Balikatan dito sa probinsya ng Lawag na nasa hilagang bahagi ng Luzon. Sabi naman ng AFP at ng US Armed Forces, walang kinalaman sa isang partikular na bansa ang pagpili sa lugar ng pagsasanay. Kung titingnan sa mapa, nakaharap sa West Philippine Sea ang lugar at hindi kalayuan sa Taiwan sa hilaga. Pero giit ng AFP at US Armed Forces, nais lamang ipakita sa pagsasanay ang interoperability sa pagitan ng Amerika at Pilipinas bilang magkaalyado sa pagprotekta sa ating teritoryo. We don't do this for any third party. We don't do this for messaging. We do this to create interoperability, to create readiness,
to create integration on such capabilities as being able to command and control, sense the battle space, employ fires, move about, practice littoral mobility, multinodal littoral mobility, all those things that we've planned in this exercise. That's a stale and old argument to me. I think that the location was just perfect for the interoperability we wanted to test, the sensing we wanted to test, the sea control we wanted to do, and the securing and defending of key maritime terrains. Kabilang naman sa sinasanay sa balikatan ang paghahanda sa worst case scenario sa harap ng umiinit na tensyon sa rehiyon. We're always ready, ma'am, and we train every day to be ready. That's our mantra, and we're getting stronger every day. The exercise that we had is within the complexity that would raise our expertise and the competence of our soldiers to better serve you. Rest assured that your AFP will serve you 24/7.